So wala po tayong dapat ikagalit kay Senator Bongo. Hindi po ito dahil sa ambisyon. Hindi po na yung inilalarawan nila kay Senator Bongo ngayon na parang sabik sa kapangyarihan. Ako po nakikita ko kay Senator Bongo, wala po sa kanyang pagkatao yan. Napakasimpleng tao, matulungin, mabait, no? At loyal po siya kay Pangulong Duterte. Kaya ito po kung siya man ay sumusunod lang sa kautusan ni Pangulong Duterte at sa kagustuhan ng partido, ay yan po ay doon po sa principle of party politics. Mahirap po na isang partido po na ganito po ang hinahawakan na kapangyarihan ay papasok sa isang digmaan sa pagkapangulo ng Pilipinas na wala nga silang panlaban dyan. So, pero nakikita ko, naku, kawawa si Senator Bongo dahil sumusunod siya sa kagustuhan po ng partido ng PDP Laban na kailangan nila maglagay din ng sariling kandidato. Eh, ano mangyari? You are the party in power. Wala kayong kandidato sa pagkapangulo. Na ang totoo niyan, ito pong gulo-gulo dyan sa PDP Laban, nag-umpisa rin yan doon sa, nung malaman ng grupo ni Pacquiao at ni Coco Pimentel na hinahanda ng PDP Laban na si Mayor Inday Sara Duterte Carpio ang papatakbuhin ng PDP Laban bilang Pangulo ng Pilipinas. Yan po, nagugat yan. Kung matatandaan niyo po yung mga pronouncements, yung mga pahayag ni na Pacquiao at Pimentel, ay inakusahan nila itong sina Secretary Alcuse na, oy, hinahanda nyo kasi ang PDP Laban na ilalagay nyo dyan si Mayor Inday Sara Duterte Carpio bilang kandidat. Yan po nag-ugat yan, ang gulo-gulo dyan sa PDP Laban. Eh, kaya lang si Mayor Inday Sara talagang ayaw niya. Ayaw niya tumakbo bilang Pangulo at parang hindi din daw niya nagugustuhan ang PDP Laban. Kaya ano magagawa ng PDP Laban? Kundi maglagay sila ng sariling kandidato. Hindi po dahil naniniwala sila na kailangan ang ambisyon, no? Ang ambisyon ni Senator Bongo ang mangingibabaw. Hindi po. Ako po naniniwala na si Senator Bongo ay wala pong ganoong ambisyon. In fact, nung manominate siya noong nakaraang Augusto dyan sa PDP Laban National Assembly, ay kaagad-agad itong tinanggihan ni Senator Bongo. Sabi niya, hindi ako para dyan. No? Siya mismo ang nagsalita no, na kung maaari ibang tao lang. At kaya doon po nahulog sa naging resolution ng PDP Laban na si Pangulong Duterte ang nominate nila bilang Vice President at binigyan si Pangulong Duterte ng free hand na siya po ang bibigyan ng kapangyarihan na magpili ng magiging kandidato bilang Pangulo ng PDP Laban. So yan po, no? Yan po. So wala po tayong dapat ikagalit kay Senator Bongo. Hindi po ito dahil sa ambisyon. Hindi po na yung inilalarawan nila kay Senator Bongo ngayon na parang sabik sa kapangyarihan. Ako po nakikita ko kay Senator Bongo, wala po sa kanyang pagkatao yan. Napakasimpleng tao, matulungin, mabait, no? At loyal po siya kay Pangulong Duterte. Kaya ito po kung siya man ay sumusunod lang sa kautusan ni Pangulong Duterte at sa kagustuhan ng partido, ay yan po ay doon po sa principle of party politics. Mahirap po na isang partido po na ganito po ang hinahawakan na kapangyarihan ay papasok sa isang digmaan sa pagkapangulo ng Pilipinas na wala nga silang panlaban dyan. Ganun po simple yun. Ay si BBM, hindi rin siya lumapit dyan sa PDP Laban. Hindi rin siya lumapit kay Pangulong Duterte. Ay ano magagawa ngayon ng PDP Laban? Kundi maglagay ng sariling kandidato. And kumbaga, may the best man win. O di po ba? Mas mabuti yun na yung pagpipilian ng taong bayan ay si BBM at si Senator Bongo, dalawa lang. Kasi ang mangyayari din dito, isa rin pong brilliancy ang tawag yan sa chess. Brilliancy din po ito pagdating po sa
kung pag-iisipan po natin yung chess, brilliant move ito. Bakit? Kasi kayo, kapag BBM Bongo na lang po ang nagdidiyan, ang pag-uusapan ng tao kung sino sa dalawa ang karapat-dapat. At mawawala na po, mabubura na itong mga kalaban. Mabubura na. Kaya in the end po, dalawa lang ang matitira dyan. BBM at Bongo. Either way, kahit sino sa kanila ang manalo, para po sa kapakanan ng ating bansa. Hindi po ba? Kung mas marami talaga ang supporters ni BBM, si BBM ang mananalo. O kung mas marami po ang lilipat dito kay Bongo, dahil naniniwala din sila na mas kanais-nais, mas karapat-dapat na isang Bongo ang mananalo at maupo bilang Pangulo, Bongo mananalo. Freedom of choice. Yun po ang sabi ni Mayor Inday Sara. Sa dulo po nito, ang atin pong dapat ilagay sa kaisipan natin, freedom of choice. Yung bawat isa sa atin ay meron pong karapatan pumili. Ako nga po tinanggal ko na nga po yung BBM Sara ko na cover photo ko sa Facebook page ko dahil siyempre baka sabihin na BBM ako. No? Ako po, either sa kanila. Neutral ako. Pagdating sa Vice President, naku naman. Palagay ko, sa dulo po, President Duterte will give way to his daughter. Siyempre, may tampo po si President Duterte sa kanyang anak dahil ang gusto niya ay tumakbo ito bilang Pangulo pero hindi siya sinunod. Kaya may tampo po yan. At alam ko naman po, yung pagmamahal ni President Duterte sa kanyang anak ay mas powerful yan. That will always prevail kapag lumapit lang po ang kanyang anak at magpaliwanag po ng kanyang saloobin din. Na isa siguro ako nga nakikita ko isang reason po na talagang umayaw dyan si Mayor Inday Sara ay maliban po sa bata pa siya, ay yung mga maliliit niya pa ng mga anak, may 3 taong gulang pa lang yata siya na anak no? So maliliit pa. At kapag tumakbo siya bilang Pangulo at manalo, malamang po mananalo siya kahit against BBM. No? Mananalo po si Mayor Inday Sara Duterte. Laban po kahit na hindi po umatras si BBM, mananalo po si Inday Sara. Ang kapalit naman noon at sa isang nanay ay parang hindi po niya matatanggap yun. Na ang magiging kapalit ng kanyang pag-upo bilang Pangulo ay yung mga anak niya. Sa loob ng 6 na taon ay mawawala yung pagmamahal, ang pagbabantay, ang care and attention ng isang nanay. Iba ninyo, 6 years, na maaari kayo makikita-kita dyan araw-araw. Pero yung hello, kumusta ka, good morning, good night, sleep well, ganun. Hindi po yun. Sa paniwala ko, hindi po yun ang gusto ni Mayor Inday Sara Duterte Carpio na sa mga panahon po na lumalaki ang kanyang mga anak ay mawawala siya. Na parang nandyan siya so near and yet so far. Yes, po yun. Ako po naniniwala na kung ito po ang maipaliwanag ni Mayor Inday Sara Duterte sa kanyang ama, ay siguro nalambot yan. Si Pangulong Duterte, sa kabila po ng tough image niya, malambot po ang puso niya. Tingnan niyo nga si Pacquiao tinanggap niya doon sa Malacanang kahit nagulat nga siya na bakit nandito yan, no? Ganun po si Pangulong Duterte. Malupit yan. Malupit si Pangulong Duterte pagdating po sa mga kalaban ng ating lipunan, ng ating bansa. Lalo na po yung mga corrupt, itong mga durugista, yan. Sa komunista, malupit na malupit si Pangulong Duterte.